Hindi ko inakala na ang simpleng pagbabalik ko sa aming probinsya sa Capiz ay magiging simula ng pagtuklas ko sa pinakanakakatakot na lihim. Ang mga aswang ay nagtitipon at may plano silang atakihin ang lahat ng kababaihan, lalo na ang mga buntis. At ako ang unang nakaalam ng kanilang madilim na estratehiya. Ako si Rosa, 28 taong gulang, isang nurse na bumalik sa Capiz mula sa Maynila upang alagaan ang aking inang buntis na may edad na at nangangailangan ng espesyal na pag-aalaga. Nang dumating ako sa baryo noong Nobyembre 2025, napansin kong kakaiba ang paligid. Ang mga kababaihan ay hindi lumalabas ng gabi. Lahat sila ay nakakulong sa mga bahay na puno ng bawang, holy water at rosaryo na nakabitin sa bawat pinto. "Anak," sabi ng aking ina, "kailangan mong mag-ingat. May balita na ang mga aswang ay nagtitipon sa kagubatan at ang target nila ay ang mga kababaihan, lalo na ang mga buntis tulad ko." Natawa ako at sinabi, "Inay, wala pong aswang. Ito ay pamahiin lang ng mga tao dito." Ngunit tumingin siya sa akin na may takot. "Rosa, maraming babae na ang nawala sa nayon. 5 na sa loob ng 2 buwan. Lahat sila ay buntis o may regla." Nag-isip ako, kung totoo ang sinabi niya, kailangan kong imbestigahan upang protektahan ang aking ina at ang ibang kababaihan sa baryo. Nang gabing iyon, pumunta ako sa health center upang tingnan ang records ng mga nawawalang babae. At nakita kong lahat ng cases ay may pattern. Lahat sila ay nawawala tuwing hating gabi ng Biyernes at ang kanilang mga katawan ay hindi na nakikita pa. May nagsabi sa akin, bulong ng midwife na si Aling Nena, na nakita nila ang mga aswang sa bubong ng mga bahay ng mga buntis. Ang mga aswang ay gumagamit ng kanilang mahabang dila upang sipsipin ang dugo at ang sanggol mula sa tiyan. Nakaramdam ako ng takot at pangamba, ngunit bilang nurse, alam kong kailangan kong gamitin ang logic at science upang maintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Kaya naman, nag-decide akong magbantay sa bahay ng isang buntis na pasyente ko, si Maria, 23 taong gulang at 8 buwan na ng pagbubuntis. Kinausap ko siya at sinabi, "Maria, pwede po ba akong magbantay sa labas ng bahay mo ngayong gabi? May nag-report na may mga suspicious na activities sa area ninyo." Bandang 12:00 ng hating gabi, habang nakaupo ako sa tabi ng bintana, nakarinig ako ng kakaibang tunog mula sa bubong. Ang tunog ng tik-tik na pamilyar sa mga kwento tungkol sa aswang. Lumabas ako at tumingin sa bubong, at nakita kong may isang babae na nakaupo doon, payat, mahabang buhok, at ang kanyang katawan ay nag-glow sa ilalim ng buwan. "Sino ka?" tanong ko, at tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula, at sa bibig niya ay may lumalabas na mahabang dila na parang proboscis ng insekto. Sumigaw ako at tumakbo pabalik sa loob ng bahay, at nang tingnan ko ulit sa bintana, nakita kong ang babae ay nag-transform. Ang kanyang katawan ay nahati sa gitna, at ang itaas na parte ay lumipad na may pakpak, habang ang ibaba ay naiwan sa bubong. "Manananggal," sigaw ko, at natanto kong totoo nga. Ang mga aswang ay totoo, at ang target nila ay si Maria at ang kanyang sanggol. Mabilis akong kumilos. Kinuha ko ang asin na dala ko at winasiwas ko sa direksyon ng manananggal. At nakita kong siya ay sumigaw at umurong. Ang kanyang balat ay nagsimulang mag-usok. "Rosa!" sigaw ni Maria mula sa loob. "Ano ba ang nangyayari?" At sinabi ko, "Manatili ka lang sa loob at huwag kang lalabas. May aswang sa labas at ako ang haharap sa kanya." Bumaba ako mula sa bubong, ang ibabang bahagi ng katawan ng manananggal. Naiwan ito doon. Nakatayo lang. Walang proteksyon. Naalala ko ang sinabi ng aking lola. Kapag nahanap mo ang ibabang bahagi ng manananggal, lagyan mo ng asin o bawang ang gitna at hindi na siya makakabalik at mamamatay siya bago sumalit ang umaga. Kinuha ko ang lahat ng asin na dala ko at ibinuhos ko sa ibabang bahagi. At nang magawa ko iyon, narinig ko ang malakas na sigaw ng manananggal mula sa hangin. Alam niya na hindi na siya makakabalik pa. Pero hindi lang isa ang aswang. Nang tingnan ko ang paligid, nakita kong may 10 iba pang aswang na papalapit. Lahat sila ay babae at may iba't ibang anyo. May vampira, may mangkukulam, at may isa pang manananggal.
Ikaw ang pumatay sa aming kasamahan, sabi ng pinakamatanda sa kanila. Kaya ngayon, ikaw at ang lahat ng kababaihan sa baryo na ito ay aming tatapusin.